ay meron tayo nitong UDL, understanding UDL and differentiated instruction na napakahalagang gawin. Sa una, sa umpisa ay mahirap naranasan ko to, although hindi na ako classroom teacher noon, pero sinubukan ko talaga na gumawa nito, including yung before nag-implement ng 8-week curriculum ng mga stations, na kung familiar kayo sa 8-week curriculum sa K-FELT, so kindergarten to grade 3, na may mga differentiated instruction, na may mga different stations na pupuntahan ni bata. Hindi madali. Pero kapag we are used to it, ay masasanay na tayo at magkakaroon na tayo ng instructional materials na nakaimbak na pwede nating magamit, na pwede nating mahugot para maibigay doon sa mga nangangailangan. So universal design for learning, that's the UDL. Understand the key principles and fundamental concepts. Ito yung objectives natin. Fundamental concepts of the differentiated, the DI and the UDL. Analyze how complementary approaches in DI and UDL effectively support to promote inclusive education practices. Apply practical strategies derived from DI and UDL to design and implement an engaging and equitable classroom experiences for all students. Again, for all students. Walang dapat mapag-iwanan dahil mahina siya, exclude na lang natin. Dahil SNED siya, may pangangailangan, ay umupo ka muna doon sa isang tabi. So, hindi dapat ganun. So, dito, papasok na si differentiated instruction. May mga nasabi na ako kanina about differentiated instruction, yung mga degrees of yung capacity nila, yung talents nila, hindi na bago sa atin. Kahit noon pa man ay sinasabi na natin at ginagawa na natin itong differentiated instruction. Minsan nga lang yung mga teaching strategies, palagi na nating ina-apply, hindi pa natin alam. Ito yung pala yung tawag noon sa kanila. Ito pala yung pangalan ng mga strategies na to. Okay, if we try to compare what is the difference between DI and UDL, here we go. Number one, in term of focus, in the differentiated instruction, adapting instruction to fit student needs. So, what is the need of the students inside the classroom? Ito yung ibibigay natin. Ina-address natin, pagpaplanuhan natin kung ano yung activity na ibibigay natin sa kanya, na nandun na siya sa klase natin, enrolled na siya. But for the universal design for learning, the focus is designing curriculum for all from the start. In the designing of the curriculum pa lang, paggawa pa lang ng curriculum, sa pagpaplano pa lamang ng curriculum, ay kasama na siya. Minsan, nandun na lahat iba't ibang mga activities. Tapos kukuha ka na lang ng kung ano yung mag-fit sa mga nasa classroom mo. So that's the difference in terms of focus. And then the timing is reactive. So reactive because we react on what is happening inside our classroom right away. So this school year, hindi naman sila palipat-lipat every month, nandyan naman talaga sila. So alam na natin. So pagdating nila sa beginning of the school year nung June, so may napapansin na tayo. So kapag may napansin tayo, mag-react tayo. Kapag kasama sa ating reaction ay yun, nagpaplano at gumagawa ng mga interventions. But for the universal design for learning, proactive siya. Proactive, anticipating diverse needs. So proactive, nandun na siya, kasama na siya sa curriculum, but ang gagawin na lang ni teacher, siya na yung maghahanap kung alin doon yung magsaswak. Kailan niya ibibigay? Minsan ganun. Kasi hindi naman prescriptive in nature si UDL. Hindi prescriptive in nature si UDL. Lalo na sa matatag curriculum na wala na tayong code per week sa competency. Wala nang competency code. So maaaring yung third week ay maibigay mo sa second week pa lang. At pag-advance naman si bata dahil naboboard na siya sa
competency for the first and second week, bibigay mo na yung fourth week advance. Merong ganyan sa Universal Design for Learning, sa UDL. Pero sa differentiated instruction, kung depende sa iyo at depende rin sa bata. So, ikaw yung gumagawa, hindi siya given. Sa differentiated instruction, parang magkapatid lang sila. Parang kambal pa nga sila eh. Minsan nga, nag-iiba lang talaga dahil sa UDL ay nakadesign na from the very beginning. And then, ang mechanism ay tailoring teaching methods and materials. And then, mechanism for the UDL is building flexibility into lesson design. So, flexibility in lesson design. Ito yung sinasabi ko kanina na lalo na sa matatag curriculum, pwede naman na yung start ng third quarter ay naibigay mo dito pa sa kalagitnaan pa lang ng second quarter. Dahil hindi mo pwedeng iwanan yung mga competencies, lalo na pag slow pacing yung bata. Dahil maraming dahilan. Maraming dahilan. So, hindi pwedeng isabay mo siya sa karamihan because we are talking about the inclusivity in education. So, hindi pwedeng isabay mo siya sa karamihan. So, maaaring mas delayed siya. So, pwede naman. Hindi siya ipiprescribe na dapat pang third week talaga yung kanyang activity, yung ituturo mo sa kanya. So, ito yung UDL. Access to standards both aim to ensure all students can meet the same high academic standards regardless of their capacity. So, hindi ginagambol yung quality ng education. Hindi naman pwede na, okay, i-accept ko siya sa klase ko, pero wala talaga akong capacity na mag-handle sa kanya eh. Upo lang siya dyan. Ganun lang. So, hindi mo siya bibigyan ng intended curriculum, ika nga, yung prescribed curriculum na nasa curriculum guide natin na tinawag nating shaping paper sa matatag. Shaping paper is the CG. So, hindi natin ibibigay sa kanya dahil hindi ako trained. Tapos nandyan siya. So, nandun lang siya sa table, sa isang sulok, sa isang tabi, na gumagawa ng kahit ano, kung ano lang yung naiisip. Minsan dapat kung ano yung kanyang activity kahit mas madali. Kahit mas madali pa sa kanyang activity niya, dapat related din naman doon sa competency na dinideliver natin. Or kung hindi pa talaga niya kaya, yung competency na pinagagawa natin ng mga classmates niya nung nakaraang linggo, pwedeng ngayon sa kanya i-deliver. Tapos, sasamahan natin doon sa kanyang upuan para ma-facilitate kasi sila yung mga nangangailangan ng mas mahabang oras at atensyon ni teacher. Yung mga nasa inclusive education. Both emphasize providing appropriate support to help students bridge gaps and achieve mastery. Hindi pa siya natututo. For example, grade 1 siya, hindi pa siya marunong mag 5 plus 5. Binibigyan na natin ng 20 plus 10. Kasi dapat humabol siya. Ito na yung lesson ko. 2 digit plus 2 digit. So, dapat mag 2 digit na siya. Pwede naman siyang maiwan sa addition kung hindi pa niya na, addition of 1 digit by 1 digit kung hindi pa niya na ma-master. Pero kung kaya na niya, pwede na mag 2 digit and 1 na muna. And then slowly. Ganun. Kahit yung mga classmates niya ay kaya niyang sumagot ng 50 plus 80. Okay. UDL's 3 core. We have here the principles of engagement. The principle focuses on why. Okay. Engagement will answer the why of learning. Addressing effective networks. It involves providing multiple ways to stimulate learners' interest and motivation. So, dapat maiintindihan ni bata kung bakit nagkakaroon tayo ng ganito. Kung bakit kailangan nating matututunan ang competency na ito. Example, balik tayo doon sa mathematics. Balik tayo doon sa mathematics na kailangan matuto tayo sa principle of sa lesson na kunin natin yung area of a rectangle, area of a
square, area of ganon, yung mga flat surface. Dahil kapag sinukat natin ito, kahit floor area ng ating classroom, ito na yung ibig sabihin. Kapag sinukat to na 7 by 9, ito yung floor area ng classroom na to. So dapat maiintindihan ni bata yung application kung saan natin gagamitin. So maganda na naiintindihan na talaga niya kung bakit may ganyan. Kailangan ba talaga na magsa-sound ako ng s-a? S-a? Yes, dahil kapag nagbabasa na tayo ng mga salita, pagsama-samahin natin yung iba't ibang mga sounds para mabuo natin ang mga salita. Mabuo natin si sa kapag marunong kasi sa. So, representation. Addressing the what of learning. So, ano yun? So, this principle targets recognition networks. It involves presenting information and content in varied ways. So, kapag sinabi natin varied ways, hindi tayo confine doon lang sa isang example. Dapat marami. Most probably yung mga examples ko ay pang kindergarten, pero mag-a-adjust din naman si teachers kung ano yung grade level na hinahandle nila. So sa kindergarten, yung sinabi ko kanina na letter K na sound, ano yung mga nag-uumpisa, yung mga initial sound ng mga bagay, ng mga hayop, ng mga halaman na nag-uumpisa sa k. So ganun. Dapat maraming mga example. Hindi yung magbibigay tayo ng example how to compute this one and then quiz agad. Tapos pagkahirap-hirap, lalo na sa algebra, my God, ang dami palang mga paraan upang matutunan ang isang bagay. So, maraming examples para makita natin na na-master muna ni bata bago siya i-evaluate. So, proactive design, as I have said. Proactive design, CUDL, acts as the foundational blueprint designing learning environment and materials with flexibility from the outset. So, flexible CUDL. Hindi siya prescriptive in nature. Hindi siya, ito ang ipapagawa natin, dito lang talaga tayo, ito lang talaga, wala nang iba. So, hindi siya descriptive. So, flexible. Kung kailangang bawasan ang degree of difficulty, kung kailangang dagdagan din naman dahil masyadong easy na para sa bata, kung kailangang mag-extend pa ng oras, kung kailangang i-reteach kinabukasan. So, ganun si UDL. And then si DI, responsive adaptation. So, proactive, si DI, responsive. Layers on top, providing the responsive adjustments needed based on the real-time data and specific needs of individuals and small groups. So, titingnan natin bawat isa kung ano yung pangangailangan. So, maghahanda tayo na ma-address yung kanilang mga needs. Kung ano yung mga gusto at di gusto kasama doon sa DI. Yung mga gusto at di gusto para maiwasan yung mga hindi nila gusto, ay wag na natin ipapagawa sa kanila. Yung mga gusto nila para mag-i-enjoy sila while learning. But of course, connected pa rin doon sa lesson. Empowering students to make decision about their learning paths. So, si learner, meron ng autonomy. Meron siyang realization na ito pala, kaya binibigay ni teacher dahil may kabuluhan at magagamit ito in the near future. May magagamit ito paglabas natin sa bahay, sa paaralan, pag-uwi sa bahay, sa buhay, or in the future. Providing just-in-time support that helps students access challenging content. That's the targeted scaffolding and continuous assessment using ongoing data to inform both proactive design and responsive adjustments. So, kung okay na sa ngayon, hindi tayo titigil doon dahil both proactive and responsive adjustments, meron tayong i-adjust, meron tayong mag-i-evaluate para makapag-adjust, tapos evaluate ulit, adjust ulit. So, never ending. It is a process na paulit-ulit para yung goal natin talaga ay mastery.
Yung goal talaga natin ay ma-develop holistically yung bata. Merong patutunguhan yung mga ginagawa sa classroom, yung mga activities. So increased engagement when lessons are designed to be relevant and accessible. So, ito yung sinasabi ko na why, bakit kailangan natin gawin to? Dahil may may connection, may connection sa totoong buhay, may connection sa ginagawa natin at gagawin pa natin. So, student engagement and intrinsic motivation naturally soar. Sila mismo magkakaroon ng motivation, ng drive para dapat matutunan ko to dahil yung pangarap ko magiging engineer, hindi matutuloy kung hindi ako marunong dito sa fundamental operations ng mathematics. So, kailangan ma-master ko yung fundamental operation ng mathematics. Dahil lahat ng mga engineering works ay nanggagaling dito. Hindi pwedeng lumaktaw, hindi pwedeng mag-skip na higher math na lang ako dahil yung ginagawa ng mga engineers. So, ganun. So, meron silang sariling drive, engagement. Enhanced collaboration. Inclusive classroom encourage peer interaction and collaboration. So, inclusivity, hindi pwedeng pabayaan si bata na siya lang mag-isa kasi minsan nangangailangan. Yung napapansin natin yung mga bata na tinag natin sa SNED ay parang kulang sa socialization. Kaya dapat ma-engage natin ma-encourage natin at ma-engage sila sa collaboration na meron silang kasama. Hindi sila nag-iisa. Kahit sa mga activities, pwede silang magtulungan. Kahit itong binigay kong puzzle, tapos yung isa ay pwedeng makatulong sa kanya, tapos yung isa naman ay pwede namang matuto sa kanya. Ganon. So, interaction and collaboration is very important, lalo na sa inclusive education. And it promotes equity. It promotes equity. Dahil, sasabihin natin, sir, paano nagiging equal? Yung anak ko, yung isang bata na wala namang problema na special, wala namang needs na special, kakaibang pangangailangan, tapos sinama mo doon sa kanya na may pangangailangan, paano naging equal? Ang nagiging equal, sasabihin natin, ay walang dihado sa collaboration. Walang dihado. Kahit yung mga marurunong na, may matututunan pa rin doon sa kanyang mga kasama sa 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 classroom, sa activity, sa group. Tamang pagkikipag-ugnayan, tamang pagkikipagkapwa-tao ay isang gain na rin 'yun. Kung wala siyang problema academically, dahil academically inclined siya, o baka kailangan i-develop din siya sa ganitong aspect. Flexible lesson design. Sa flexible lesson design, establish clear yung mga learning targets ay dapat napakalinaw. Varied pathways to achieve them. So, isang target pero ang daming paraan para makuha natin. So, maraming paraan para pumatay ng isang pusa. Kung pwede mong tagain, pwede mong barilin, pwede mong lasunin, parang ganon. Pero hindi yun pwede natin i-apply sa classroom at baka mag-iba yung understanding ng mga bata, yung mga ganyang mga linyahan natin. So, ibig sabihin, flexible siya. Maraming paraan upang matuto siyang gumawa ng proyektong ito. So, yung lesson example in science is recycling. So, pwede kang magbigay, available yung mga materials, bahala na sila na mag-recycle kung ano yung mga maiisip nila. So, iba-iba yung mga naiisip nila. So, sa atin naman, rubric dapat ay ready. Kasi paiba-iba yung kanilang mga paraan, paiba-iba yung kanilang mga ideas, yung mga naiisip nila, yung mga nabubuo nila ay iba-iba. So, ganun. Dapat naka-ready sa rubric. Provide content through multiple formats. Okay. Dito sa UDL and differentiated instruction, dapat audio, kung merong kailangan, video naka-ready. For example, yung sinabi ko kanina, yung mga magagaling kumanta ay pinapatugtugan, tapos sila na yung kumanta.
Tapos yung video naman, yung mga galing sumayaw. So, manipulatives, especially in the SNED budget, ini-encourage tayo na ah, bumili ng mga manipulative toys and materials. Sir, saan gagamitin yung mga manipulatives? Ano yung mga sinasabi nating mga manipulatives? Kailangan ba na ganito? Kailangan ba na ganyan? Yung mga electronic na mga manipulative na mga mamahaling gadgets? So, hindi naman. Kahit popsicle sticks. Kung si bata na naka-enroll sa atin, tag as SNED, tapos nahihirapang magsulat dahil hindi pa fully develop ang kanyang fine motor skills. So, pwede naman, bibigyan natin yung lesson mo na 5 plus 10 in kindergarten, hindi niya maisulat yung 15, pero nabibilang niya na alam niya na 5 plus 10 is 15. So, pwedeng bigyan mo siya ng popsicle sticks. Okay, pakita mo sa akin kung paano yung 5 plus 10. May binilang siyang 5, may binilang siyang 10. Pinagsama niya, ilan lahat? Oh, that's 15. Pwede yun. Pwede na sa mga manipulatives. Of course, the higher the competency, the higher then ang mga sinasabi nating mga manipulative toys. Meron finding the volume, meron tayong mga chips na maliliit doon sa steel cabinet na deliver ng DepEd Central Office, yung mga orange na pwede nating magamit. So ganon, pwede nating bilangin ilang square, na maliliit na square para mabuo ang surface area. Yung ganyan. So marami. Sa science, mas marami sa science, mga realia nandoon, manipulatives. And then video, aside sa video, pwede rin naman na lahat ng audio, ng video at manipulatives, lahat sila ay gumagamit. Pwedeng nagra-round robin or sabay-sabay, and then kung saan sila mas inclined, doon sila nagpo-focus, o at least sabay-sabay silang natututo. Yun nga lang, sa iba't ibang paraan. Yung iba, natututo dahil may video show, film showing. Yung iba naman, dahil pinapakita talaga yung actual na pinapanipilit, pinapahawakan, pinahimay-himay yung bulaklak ng gumamela para pukuyin kung nasaan si pollen, nasaan si ovule. So, ganun. Parang ganyan. Meron din namang audio. So, sa video, pwede rin may naka-integrate na audio. So, that's the commonalities of the UDL and the DI. Incorporating technology. So, it's very important dahil madaling yung mga bata, yung mga kabataan ngayon, especially in the inclusive education, maiksi lang yung kanilang attention span. So, mas maganda may manakahanda na ready-made na film, na video clip or pictures na naka-project sa TV at sa projector. Kung meron namang mga printed, may mga painting na kailangan nating ipakita natin, hindi lang yung sinasabi at titingnan sa books. So, mas maganda yung mas malaki yung nakikita nila. Ginagawan pa nating tar papel. Then, simplified text to ensure maximum accessibility to all learners. Hindi yung buong paragraph naka-project sa TV, tapos binabasa na lang ni teacher, at minsan yung mga bata na ang nagbabasa. Hindi naman masama na nagbabasa si teacher at hindi naman masama na nagbabasa si bata. Pero minsan, limit na lang natin. Yung ibang kailangang sabihin na lang natin orally, doon na lang. Kasi parang nauumay din naman sila. Kahit tayo, nauumay din naman kapag masyadong marami yung pinoproject natin. In the classroom environment and grouping strategies, according to DI and UDL, we have here, arrange physically space for accessibility. Of course, dapat si instructional materials are readily available. Hindi yung kung kailan gagamitin sa kapag gagawa si teacher at nagkakagulo na ang buong mundo dahil nandun siya sa printer nakaharap, nagpiprint pa siya ng pictures, naghahanap pa siya, nagda-download pa siya ng video. So, hindi ganun. So, dapat ahead of time. Kahit naman hindi sa DI at sa UDL, kailangan ahead of time, prepared na talaga tayo. At yun yung karamihan ginagawa ng mga teacher.
teachers, alam ko yun. Alam natin yun na ginagawa natin yun. So, dapat, pero mas importante at mas mahalaga na ready talaga yung mga materials. Kung pwede, advance tayo ng 1 week kung ano yung mga gagamitin next week, available na ngayon. Tapos yung next week, available naman next week. So, ang mangyayari, nandun na, may stock cabinet, may cabinet na serve as the imbakan ng mga gagamitin natin. Tapos, naka-folder na rin yung mga dapat na video at pictures na ipoproject para hindi na tayo hanap ng hanap. Kasi, yun ang kalaban ni teacher. Nauubusan tayo ng oras. Tapos, may sumunod na subject na papasok. 45 minutes lang sa case stage 1. 40 minutes. 40 minutes lang sa case stage 1. Tapos, nagkukonsume pa tayo ng 5 minutes kakahanap. So, nandun. Kailangan, bago tayo umuwi, kung sa atin tayo lang yung gumagamit ng classroom, bago tayo umuwi kinahapunan, so ready na ang kinabukasan. Kinabukasan ng mga gagamitin. So, ganun. Flexible grouping strategies. Ito, dapat flexible. Walang permanent seat plan. Dini-discourage ang permanent seat plan. Kung meron namang karamihan din dyan siya nakaupo, pero dapat paghihiwa-hiwalayin natin from time to time yung mga groupings nila. Dahil kailangan nating i-develop yung kanilang proper socialization, and then yung learning nila sa kapwa bata ay varied din naman ang matututunan. So, sir, pwedeng magtanong, sasabihin ng iba, may nagtanong sa akin, sabi mo, pagsamahin yung mga mahihilig kumanta. Yes, ma'am. Kapag yung activity mo ay dapat silang kumanta. Pero hindi naman sa lahat ng panahon, pagkakantahin natin sila. Paano naman yung ibang activities natin sa mathematics na hindi kailangan kumanta? Meron din naman. Pero pwede nating pag hiwa-hiwalayin yung nasa small group, doon naman sa ibang group. Of course, dapat yung activity ay swak pa rin. Swak pa rin. So, ganun pagdating sa application. Then sa monitoring and reflection on the inclusive practice, collect data on engagement and achievement. So dapat meron tayong recording. So may class record tayo na graded at not graded. But all of those are recorded. Dapat recorded ang mga ginagawa ng bata dahil doon tayo nagtatrack ng improvement kung meron at wala. Kahit wala tayong kinakandak na action research at basic research, dapat yung data ay at hand, available. Dapat available ang data in term of progress monitoring sa bawat isa. Minsan, hindi natin nahahabol, pero usually, nalalaman naman talaga natin based doon sa mga activity kahit hindi, what we call this, hindi pen and paper ang ginagawa nating assessment. Maybe it's formative, it's summative, or diagnostic assessment. Kailangang recorded. So yung sinasabi ko, kailangan may rubric dahil kapag performance, may rubric tayo para matitrace, mas madaling matitrace. Quantity, including qualitative data ay dapat meron tayo. Kung okay, pwede namang magkakaroon tayo ng code A, B, C, D. Okay, out of D, nasa letter B pa siya. So, may marami pa tayong dapat gawin at marami pa din siyang dapat i-insert na effort. So, parang ganyan. Basta ang importante, meron tayong nare-record for tracking purposes. Adjust instruction based on needs. So, based on needs. Sometimes, iba ang need ng isang bata ngayon, iba naman yung need ng same na bata kinabukasan. So, based on need. Minsan, hindi natin na-predict. Pero, as a teacher, naniniwala ako na magaling tayo dyan. Mag-adjust. Okay, ito na lang. Ito na lang ang gagawin mo. Ito na lang gagawin natin. Mas advisable lalo na sa case stage 1, handling little ones, hindi natin sinasabi, gagawin mo yan, gagawin nyo yan. So, dapat kasama ka, gagawin natin to. Kasama ako. Ganon. Kasama ako. Para laging involved si teacher sa activity. Para there is
the sense of uh, parang acceptance and involvement dahil yun nga, yung tingin nila sa teacher ay mama nila, nanay nila, tatay nila. So si tatay nila ay kasama nila. Kapag nandun si tatay, mas may drive sila na gumawa. So psychologically, mayroong mga explanation kung bakit ganun. Pero kung napapansin natin, kahit naman sa hindi sa case stage 1, minsan kailangan talaga ng emotional attachment si teacher at si bata. Hindi sa lahat ng oras na ganun tayo, pero kailangan meron tayong ganyan. May side tayo na soft. Hindi lang yung we are a person in authority. Of course, may mga times na kailangan natin i-impose na I am the person in authority of holding the authority in here. Kaya hindi naman pwede na sila yung mas nagiging master pa inside the classroom. So, hindi natin pwedeng ibigay sa kanila yung titulo natin ng pagiging teacher. Pero kahit teacher, ay meron pa rin naman tayong mga panahon na kailangan magbe-blend sa kanila para mas madala natin sila sa gusto nating patutunguhan. Inclusive classroom require proactive and responsive teaching. So ito yung sinasabi ko nina, being proactive and responsive, maximize access and learner agency. This synergetic approach ensures that all students will be catered at walang mapag-iwanan. So lahat may access to content, to the materials, and demonstrate their own learning in their own style in learning style, ika nga. Deep sense of ownership. So meron silang deep sense of ownership doon sa kanilang mga output, doon sa kanilang mga ginagawa, doon sa kanilang mga sagot. Dahil ito yung natutunan ko, ito yung nagiging score ko. So dahil mababa, kailangan ko pang matuto para tumaas. Ganun pala yon. So meron silang mga realization. Sa DI and sa UDL, importante na meron silang realization. So, sinabi ko kanina ay dapat marunong, hindi lang si teacher ang magko-contemplate. So, reflective in nature. Reflective in nature. Magko-contemplate bawat isa. Ultimately, embracing DI and UDL transform educators into thoughtful architects of learning. Continually designing, adapting, and innovating to ensure that every student will be recognized and nurtured. Lahat ay under our care, lahat ay mabibigyan natin ng atensyon at lahat ay mabibigyan natin ng tamang pagtuturo na kailangan nilang matutunan. Pero alalahanin natin sa DI and UDL, hindi tayo competency-centered. Hindi tayo nakokontrol ng competency na nawawala na, hindi tayo nagiging understanding, hindi tayo nagiging flexible dahil kailangan ituro ko to. So minsan kailangan tingnan muna natin yung mga mag-aaral per se, tingnan muna natin yung anong pwede nating maa-adjust para mas magiging swak pa dahil hindi siya prescriptive.